Nangangamba ngayon ang ilang Pinoy sa Taiwan sa kanilang kaligtasan matapos ang naitalang magnitude 7.2 na lindol sa lugar kahapon. Tutukan sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 7:58 ng umaga kahapon nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang Taiwan. Ang mga factory worker na ito sa Taiwan District agad pumailalim sa mesa. Naitala sa Hualien City ang epicenter ng lindol. Malakas na pagyanig din ang naramdaman ng mga tubong Batangas na sina Mark, Alvin at Ronnie na factory workers sa New Taipei, Taiwan. Bagamat may pangamba sa mga aftershock, tiniyak nila sa kanilang pamilya sa Pilipinas na ligtas sila ngayon. Mahina muna po nagsimula. Tapos hindi po nawawala, dire-diretso sa palakas po ng palakas. Natataranta na po yung mga tao. Parang nakasaya ako sa bangka na inuuga. Sa pamilya ko dito sa Pilipinas, pag po kayong magdala, okay naman po kami dito. Nag-iihersisyo naman sa rooftop ng tinutuluyang gusali si Catherine Tay na tubong San Manuel, Isabela nang biglang yumanig. Nagkalat ang mga gamit pati ang mga paninda sa maliit nilang Filipino store at restaurant. Grabe, mga paninda ko dito, nagpagsakan, mga paninda. Tapos yung namin, sa yung ceiling, bumagsak. Ang Bicolanang si Josa Navales na kasalukuyang nasa Taiwan City, naliligo raw nang biglang maramdaman ang malakas sa pagyanig. Wala na raw siyang ibang nagawa kundi ang manalangin. Sa New Taipei City nagtatrabaho bilang guro ang Cebuanang si Christy Fanny Bonotan. Sa ibinahaging video, kitang-kita ang paggalaw ng mga gamit sa loob ng classroom. Sa New Taipei pa rin, sa pool sa CCTV ang pag-uga at pagkahulog ng mga kagamitan ng OFW mula Davao Oriental na si Kent Hamandre. Sa isa pang video, makikita ang isa pang gusali sa Hualien City na halos matumba na matapos gumuho ang pundasyon nito. Ayon kay Kent, papunta na sana siya sa pinagtatrabahong paaralan ng lumindol. Lami kayo mudagan sa kalsada kay since ang kalsada is plain man siya, wala yung mga buildings, layo sa buildings. Pero na may mga sakyanan, so wala. Na-shock yun ko, like na-freeze kadali. And then nagtanaw nila ko sa building like, mahugno naman siguro ni. Patuloy ang monitoring ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para malaman ang lagay ng nasa 150,000 na mga OFW sa Taiwan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.